Si Jose, bilang matuwid na tao, ay nagdesisyon na hiwalayan si Maria ng tahimik para hindi siya mapahiya dahil siya ay matuwid. Yon ang ni Jose. Ngunit, sa kanyang pagmumuni-muni, sa kanyang panaginip, nagpakita ang anghel at sinabi kay Jose, Jose, anak ni David, ikaw ay tuluyang pakasalan si Maria dahil siya ay nagbubuntis at nagdadalang tao at ang dinadala niya ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang nangyari. Kaya pagkagising ni Jose, kaagad-agad niyang pinuntahan si Maria at sila ay nagsama. Si San Jose bilang simbolo ng ating ika-6 na simbang gabi. Ano ba ang mayroon si San Jose? Bago po ako magpatuloy sa aking homilya, pwede ho bang malakman sino ho ba dito ang mga binata pumalakpak? Okay. Buti pa itong nasa harapan. Binata. Kasama na dyan yung mga matatandang binata. Sino naman dito ang mga dalaga pumalakpak? O mga binata, alam niyo na kung sinong dalaga. Kasama na rin dyan yung matatandang dalaga. Pwede bang malaman kung sino dito yung may asawa? Yung mga nagkukunwari dyan, pumalakpak ka, please. Tinatanong ko lang ito kasi gusto kong masigurado na ang aking sasabihin ngayon ay nakakonekta sa ating lahat. Si San Jose, okay, ay isang mabuting asawa at mabuting ama. Yan ang aking nais ngayong puntuhin sa ating ika-6 na gabi. Si San Jose bilang modelo ng mabuting ama at mabuting asawa. May 3 katangian si San Jose. Una, ayon sa Ebanghelyong ipinahayag, siya ay hello? Anong weed? Mukhang nilalamig na kayo, no? Nanganginom, weed. Ano? Matuwid. Matuwid. Sa wikang Ingles, righteous or just. Ano ba ang matuwid? Ang matuwid na tao ay bukas sa kalooban ng Diyos. Ang matuwid na tao ay isang taong sumusunod sa Diyos. Ang matuwid na tao ay may kinikilalang Diyos. Ang matuwid na tao ay nakikinig sa Diyos. Yan si San Jose. Mayroon siyang sariling plano. Napakasalan si Maria. Pero sa kanilang paghahanda, biglang nabago. Nagkaroon siya ng kaniyang plano na iligtas si Maria sa kahihiyan. Kaya dahil siya ay matuwid, dahil siya ay tapat sa batas ng mga Hudyo, siya ay tahimik na lamang naaalis sa buhay ni Maria. Yan ang kaniyang plano. Pero sa kaniyang panaginip, kinausap siya ng anghel. At pagkatapos nito, si San Jose ay nakinig sa Diyos at sinunod niya ang utos ng Diyos, sinunod niya ang oban ng Diyos, sinunod niya ang direksyon ng Diyos. Kaya pinakasalan niya si Maria. Yan ang matuwid. Sa mga
nagnanais mag-asawa na dalaga. Ano ba ang batayan mo pag pumili ka ng mapapangasawa mo? Tall, dark, or too dark? And handsome. Ito ba ang batayan mo? Ang batayan sa isang mapapangasawa, itong si San Jose. Hanapin mo ang lalaki. Kaya tama yung kanta eh. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ang pipiliin ko. Ano? Anak ni David. Di ba tinawag si Jose? Jose, anak ni David. Hindi yung anak ng bumbero. Anak ng pulis. Anak ni David. Dahil siya ay matuwid. Matuwid. Hindi maskulado. Hindi heartthrob. Hindi metrosexual. Hindi guwapings. Tingnan nyo naman. Mga kapatid, hanapin mo ang isang lalaking matuwid. May takot sa Diyos, masunurin sa Diyos, may kinikilalang Diyos sa makatuwid. Diyos. Pakitaas ang kamay ng mga may boyfriend. Walang aamin. Kasi yung isa nandito, mag-aaway sila. Yung boyfriend mo ba matuwid? Or sa Facebook, ang status niya complicated? Sa mga may asawa, yung mister mo ba matuwid? Yung iba sinasabi, tutuwirin pa lang, Father. Tutuwirin pa lang. Pero ito ang isang batayan sa mga may asawa, sa mga mister. Gayahin niyo si San Jose. Huwag na huwag niyong kakalimutan ang Diyos sa buhay niyo. Hindi madali ang magtaguyod ng pamilya. Marami sa inyong mga mister na nandirito na malayo sa pamilya. Pero ginawa niyo ang lahat para matugunan ang pangangailangan ng pamilya niyo. Kahit hindi madali ang buhay dito. Kahit hinaharap niyo ang pinakamalakas na bagyo. Anong pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas? Hindi. 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 Ito. Kay Raminang winasak na. Kay Raminang kay Raminang sabay-sabay. Yan ang pinakamalakas na bagyo. Tahanan, hindi bahay ang sinisira niya. Tukso. Hindi madaling harapin yun. Kung ang isang tao ay mahina at hindi matuwid. Ngayon ko lang naramdaman at nalaman, Father Troy, ang dami nating kabats dito. Kasi itong kanta na to, hindi na alam to ng mga millennials eh. Ito ay mga nasa centennials na. Mga kapatid, katulad ni San Jose, yung pangalawang katangian niya ay ito. Siya ay madasalin. Si San Jose ay madasalin. Ang isang taong madasalin ay nakakonekta lagi sa Diyos.
Ang isang taong madasalin ay laging kausap niya ang Diyos. Kaya nung dumating ang bagay na ito sa buhay ni San Jose na mukhang suliranin, alam niya kung ano ang gagawin. Mayroon na siyang desisyon. Pero noong nagsalita ang anghel sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, mas sinunod ni San Jose ang desisyon ng Diyos, ang plano ng Diyos. At ang pagsunod niya, hindi yung, Lord, sandali lang, ha? Pag-isipan ko muna. No, mabilis. Bakit? Kasi si San Jose ay malimit niyang kausap ang Diyos. Kilala niya ang Diyos. Kilala niya ang pamamaraan ng Diyos. Kaya mabilis sa kanya ang gumawa ng desisyon dahil alam niya ito ay dakilang plano ng Diyos. Hindi man malinaw, hindi man ganun kadaling tingnan, pero alam niya na mas dakila ang plano ng Diyos kaysa plano ng tao. Ilan kaya sa atin ang nandirito ngayon na katulad ni San Jose? Na isa lang ang kinakapitan sa pamamagitan ng panalangin. Walang iba ang Diyos. Isa lang ang inaasahan, walang iba ang Diyos. Hindi lahat na nandirito nung unang araw na pumunta kayo rito, malinaw sa inyo kung ano ang magiging buhay nyo rito. Kaya bago umalis ng Pilipinas, ilang beses kang nasa Quiapo, nagdarasal sa Nazareno, na kapag kumapit ka sa Nazareno, halos pitpitin mo yung kamay ng Nazareno. Kaya ngayon, pilay yung kamay niya. Ilan sa inyo ang nilinis ang baklaran? Hindi nag-arkila ng vacuum cleaner dahil naglakad ka ng paluhod. Diyos lang ang inaasahan mo. Sa pamamagitan ng panalangin, Diyos lang ang inaasahan mo. At hanggang ngayon, malamang kung bakit ka nandito, dahil sa Diyos ka pa rin kumakapit. Amen? Yan din si San Jose. May mga bagay na hindi malinaw, pero dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagabayan ka ng Diyos. Kaya tuloy lang ang laban. Tama ko ba? Hello? Ayun. Hello? Dapat hi, hindi yes. Ayun, ayun. Pangatlo, sinagpaalam ako kay Father Troy, 3 oras ito. Pangatlo, ano ba ang pangatlong katangian ni San Jose? Si San Jose ay mababa ang loob. Sa isang taong mayabang, kung siya ay mayabang, hindi niya tatanggapin ang plano ng Diyos. Hindi niya tatanggapin ang mungkahi ng Diyos. Hindi niya tatanggapin ang plano ng Diyos. Tatanggihan niya. Kasi kung ikaw ay may girlfriend, tapos nalaman mong buntis ang girlfriend mo, pakakasalan mo ba? Hello? Mukhang walang may girlfriend dito. Diba? Nakakalalaki yun. Nakakalalaki yun. Pero si San Jose, alam niya na plano ng Diyos ito. Kaya baliwala sa kanya kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, tutuparin ko ang kalooban ng Diyos. Si Maria at saka si Jose, parehong ginawa nila. Si Maria binanggit niya, mangyari nawa sa akin ang kalooban ng Diyos. Si San Jose, hindi siya nagsalita, pero ginawa niya.
nangyari sa kanya ang kalooban ng Diyos. Dahil mababa ang loob ni San Jose, nasunod niya ang kalooban ng Diyos. Natupad ang plano ng Diyos. Hindi niya sinira dahil sa kababaan ng loob. Si San Jose, mahal niya si Maria. Kaya wala siyang ginawa kundi suportahan siya. Si San Jose, mas pinili niyang kaawaan si Maria kaysa husgahan siya. Dahil mababa ang kalooban niya. Si San Jose, hindi nagsalita, pero gumagawa. Yan ang isang taong mababa ang loob. Ngayon, magtatanong uli ako, itataas nyo na yung kamay nyo. Lahat ng mga mister na nandirito, pakitaas ang kamay nyo. Mga mister, pakicheck nyo kung siya nga yung mister nyo. Okay? Mga mister na nandirito, alam nyo, walang under desire. Parang walang sumang-ayon sa akin. Walang under desire. Walang takusa. Alam niyo yung takusa? Takot sa asawa. Wala. Kasi kung maninindigan ng lalaki at susundin niya yung yabang niya, lalaban siya. Bakit siya sumusunod sa asawa niya? Bakit niya sinusuportahan ang misis niya? Isa lang. Dahil mahal niya ang misis niya. Hindi siya takot sa iyo, misis. Kung sinusunod ka ng mister mo, dahil mahal ka niya, takot siyang mawala ka. Tama ho ba? Kasi ilang misis lang nagsabi. Tama ho ba? Natakot siya sa iyo. Okay. Mister, takot ka ba? Walang sumagot. Kasi mukhang katabi mo ang misis mo ngayon. Pero ito yun. Si San Jose, mababa ang loob niya. Kaya sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Ginampanan niya ang pagiging ama-amahan ni Jesus at pagiging asawa ni Maria. Kaya natupad ang ating kaligtasan. Mga kapatid, sa ika-6 na simbang gabi, tingnan natin si San Jose. Ang kanyang matuwid na buhay na lagi siyang bukas sa Diyos. Ang kanyang pagiging madasalin, kaya madali niyang naunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa lugar na ito, kailangan natin ang ugali ni San Jose. Kasi maraming bagay na malabo sa atin ngayon. Marahil may ilan sa atin na nandirito na hindi alam kung ano na ang gagawin sa buhay. Pero nananatiling kumakapit sa Diyos dahil alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang Diyos na kasama niya mula Pilipinas papunta rito ay parehong Diyos na inaasahan niya hanggang ngayon. Amen? Ang Diyos na dinadasalan niya mula Pilipinas hanggang dito ay parehong Diyos na dinadasalan niya. Hindi siya nagbago ng Diyos kahit sinusubok ang buhay niya. Si San Jose, hindi nagbago sa Diyos dahil kilala niya ang Diyos. Kaya manatiling nagdarasal. Nagdarasal ka ba? Yes, Father. Bago maligo. Pag malamig, dadaw-daw. Ay, sa kanya ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, saka sabay po. Nagdarasal ka ba? Opo. Kapag nakaramdam ng mumu, ng Diyos ko,
Ano ba namang mukha ito? Pero yung panalangin sa buhay, mahalaga yan. At panghuli, kababaan ng loob. Huwag mong lalabanan ang kalooban ng Diyos dahil may plano sa iyo. Si San Jose, sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa halip na labanan nito. At ang dulo, kaluwalhatian ng mundo. Tapos na po ako. Hindi po ako kakanta.